Kabanata 2281. Nakuha ni Daniela ang atensyon ni Severin sa kanyang sinabi. Pinag-isa niya ang kanyang mga kamay, yumuko, at mapagkumbabang sumagot na malaki ang kahulugan ng mga salita mo sa akin. Mukhang ngumiti sa akin ang swerte at nagawa kong umangat sa susunod na antas. Lalong tumibay ang kanyang katawan at kapangyarihan matapos niyang sanayin ang Lotus Wildfire at iyon ang tunay na dahilan kung bakit nagtagumpay ang kanyang breakthrough. Magiging masama ang kalalabasan kung wala siya sa kasalukuyang kalagayan. Hindi rin niya nakalimutan na pinilit niya ang breakthrough na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang 7th grade alchemical pills. Kapag ang isang tao ay naging paragon, nangangahulugan iyon na may kakayahan siyang kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Upang umangat sa susunod na antas, kailangan ang tamang pagkakataon, swerte, at maraming pagsisikap. Kung wala ang mga iyon, imposibleng pilitin ang sarili na umangat sa susunod na antas. Natawa at nainis si Daniela sa tila walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Severin. Sa totoo lang, medyo naiinggit na rin siya kay Severin. Ang potensyal ni Severin ay lampas sa imahinasyon. Isang taon pa lamang mula nang sumali siya sa sekta ngunit umangat na siya mula sa Supreme Saint tungo sa Level 3 Paragon. Isang pag-unlad na kahit ang mga henyo ay kaiinggitan. Marahil hindi sapat ang salitang henyo upang ilarawan si Severin. Mas angkop na tawagin siyang pinili ng tadhana. Kahit ang isang henyo ay hindi makakaangat ng kasing bilis ni Severin. Mas may saysay na ilarawan si Severin bilang pinili ng tadhana kung iisipin na ang kanyang huling pag-angat ay 2 o 3 buwan pa lamang ang nakalipas. Para bang hindi siya naaapektuhan ng hirap na nararanasan ng iba pagdating sa pagtaas ng antas. Sa palagay ni Daniela, walang magiging problema para kay Severin na maabot ang yugto ng Supreme Paragon. Sa katunayan, mataas ang tiwala niya na may kakayahan itong maging isang celestial. Iyon naman ang layunin ng lahat ang umakyat sa lugar na iyon at maging isang celestial. Nakaramdam ng swerte si Daniela na pinili niyang sumuporta kay Severin noong hindi pa naniniwala ang iba sa kanya. Naniniwala siya na ang desisyong iyon na panigan si Severin ay makakatulong sa kanya upang maabot ang antas ng Supreme Paragon at baka magkaroon pa ng pagkakataong maging isang celestial. Sa isiping iyon, naisip niyang paalalahanan si Severin. Mag-ingat ka at huwag ibababa ang iyong bantay kapag may nakasalubong kang miyembro ng Dayform sect sa Starry Sky Battlespace. Saglit siyang tumigil at seryosong sinabi na si Simeon ay anak ni Jason. Narinig kong may divine constitution din siya. Naging paragon siya noong nakaraang taon at sigurado akong halos kasing lakas mo na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, Madam Daniela. Handa akong harapin siya. Kung magtangka siyang guluhin ako, wala akong problema na ipakita sa kanya kung paano ko hinarap sina Uzer at Sean, sagot ni Severin at pinahahalagahan ang malasakit ni Daniela. Alam niya na walang miyembro ng Dayform sect ang dumating upang hanapin siya matapos niyang patayin si Uzer sa Arctic Heights. Hindi dahil natatakot ang Dayform sect kay Oscar kundi dahil naghihintay sila ng tamang pagkakataon at oras. Bilang isa sa 4 na pangunahing sekta sa South Sky, may 2 Royal Paragon ang Dayform sect. Gaano man sila katakot kay Oscar, hindi katanggap-tanggap na walang gawin matapos mapatay ang kanilang henyo. Sino ang gugustuhing sumali sa kanilang sekta kung alam nilang hindi sila ipagtatanggol o ipaghihiganti kung mangyari iyon sa kanila sa hinaharap? Kaya naniniwala si Severin na balak siyang habulin ng Dayform sect kapag nasa Starry Sky Battlespace na siya. Sa kanyang kasalukuyang antas, ang kanyang katawan ay kasing tibay na ng metal. May lakas siyang kayang itulak ang bundok at maglakad sa dagat. Dahil sa dami ng teknik sa pakikipaglaban at sandatang hawak niya, hindi magiging problema ang talunin ng isang Level 5 Paragon. Hindi lahat ay maaaring pumasok sa Starry Sky Battlespace. Tanging ang mga may edad 40 pababa at may antas na nasa pagitan ng Paragon at Supreme Saint lamang ang maaaring makapasok. Kahit gustong-gusto man ng Dayform sect na patayin siya roon, hindi yun magiging madali. Dahil sa kondisyong iyon, ang mga Elder at Pickmaster na lampas na sa 40 taon ay hindi pinapayagang pumasok sa Starry Sky Battlespace. Matapos ang maikling pag-uusap kay Daniela, may isang disipulo ang pumasok at nag-ulat na handa na ang mga 7th grade spiritual herbs. Nang marinig yun ni Severin,
agad niyang tinanggap ang storage ring mula sa disipulo. Gamit ang kanyang divine sense, sinilip niya ang loob ng storage ring upang suriin ang mga spiritual herbs. Pagkatapos, tumango siya kay Daniela. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsabing, Miss Daniela, babalik na ako ngayon sa Pearlite Island. Pagkatapos magpaalam ni Severin, agad siyang lumipad patungo sa himpapawid at nawala na parang bumabagsak na bituin. Pagbalik niya sa Pearlite Island, ipinaalam niya sa kanyang mga asawa na magiging abala siya sa paggawa ng mga alchemical peel. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid ng alchemy. 2 araw, sapat na yun para makagawa ako ng dami ng alchemical peels na utang ko sa sekta, sabi niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang Heavenly Furnace at tinawag ang Tricolor Spiritual Flame mula sa kanyang energy core upang simulan ang paggawa. Ngayong isa na siyang 7th grade medium rank alchemist, mayroon siyang 70% tsansa ng tagumpay sa paggawa ng breakthrough peel. Ang kanyang kamakailang pag-angat, ang 3 spiritual flame, at ang Lotus Divine Attack ay nakatulong din upang mapataas ang tsansa ng tagumpay. Ang Fire of 9 Ghosts ay nagmula sa isang kapaligiran na puno ng masamang enerhiya. Ang kakayahan nitong sunugin ang primal spirit ng isang cultivator ay napaka-epektibo kapag ginagamit sa paggawa ng alchemical peels. Ang Icicle Flame ay makakatulong din upang mapahusay ang mga alchemical peels. Ang 2 sa mga apoy mula sa Tricolor Spiritual Flame na nakuha ni Severin matapos sanayin ang Lotus Divine Attack ay lubhang nakatulong din sa proseso ng alchemy. Pinagsama-sama ang lahat, ang tsansa ng tagumpay ay umabot sa 70%. Isang hindi pa nararanasang resulta kahit para sa mga matagal ng 7th grade alchemist. Habang pinapainit ng Tricolor Spiritual Flame ang furnace, hinampas ni Severin ang takip upang buksan ito. Isa-isa niyang inihagis ang mga spiritual herbs sa loob ng furnace. Maya-maya, naging mabangong likido ang mga iyon. Lumipas ang kalahating araw at nabalot ng pawis ang ulo ni Severin. Unti-unting namuo ang likido na naging maraming peel at lumutang sa hangin. Ha! Sigaw ni Severin. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay lumabas mula sa kanyang kamay. Sa loob lamang ng 1 segundo, naging maliwanag na gintong kulay ang mga peel. Tutok na tutok siya sa mga ito habang ang 9 na peel ay lumipad palabas ng silid upang harapin ang Thunder and Lightning Challenge. Matapos malimpasan ng mga peel ang hamon, bumalik ang mga ito sa kinalalagyan ng furnace. Nagpahinga muna si Severin bago simulan ang panibagong paggawa. Pagkaraan ng 2 araw, sumikat ang araw mula sa silangan at tinanglawan ang lupa. Panibagong araw na naman. Mukhang pagod si Severin at magulo ang kanyang buhok. Matapos niyang ilagay sa bote ang mga peel, huminga siya ng malalim at nakaramdam ng ginhawa. Sa loob ng nakaraang 2 araw, tuloy-tuloy siyang gumawa ng alchemical peels. Sa kabuuan, nakagawa siya ng 3 batch at bawat batch ay may 70% tsansa ng tagumpay. Ibig sabihin, 9 na peel ang nagawa sa bawat batch. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang ibigay sa sekta ang mga peel mula sa 2 batch at ang mga peel mula sa huling batch ay inihanda para kay Dayan at sa iba pa. Naglakad-lakad siya at iniunat ang kanyang katawan. Pagkatapos, ibinalik niya ang Heavenly Furnace sa kanyang energy core bago lumabas ng silid. Sa sandaling lumabas siya ng silid, isang aurora ang lumitaw sa kalangitan. Alam ni Severin na nagbukas na ang Starry Sky Battle Space. Bigla na lang, naging kulay ube ang langit na parang natakpan ito ng napakaraming ulap na kulay ube. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nangyari sa buong Blue Realm. Nagsimulang umulan ng mga bulaklak mula sa langit. Matingkad na nagniningning ang mga bituin. Kung titingnang mabuti, tila may isa pang mundo na umiiral sa pagitan ng mga bituin. Sa totoo lang, isa itong guho na puno ng hindi kilalang panganib, mga kayamanan, at maraming bihirang espiritual na halamang gamot. Lahat ng tao sa Blue Realm ay tumungala sa langit upang masaksihan ang kakaibang pangyayari kahit saan man sila naroroon. Sa South Sky, lahat ng Royal Paragon mula sa Grande Uno Sect, Dayform Sect, Pure Void Sect, at Marver Sect ay tumingin sa langit at naisip ang tungkol sa guho. Puno ng kasabikan at pag-aabang ang kanilang mga mata. Ganito rin ang nangyari sa lahat sa Midland, East Plain, West Region, North Sea,
Las Bonercat, Sison, at iba pang lugar. Lahat ay sabik at naghahanda na gawin ang kanilang makakaya. Sumulyap si Severin at agad na nagtungo sa hardin. Pagkakita pa lamang niya kina Diane at sa iba, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang token. May mensahe ito mula kay Oscar na nagsasabing pumunta siya sa Great Hall ng sekta. Hindi siya nag-aksaya ng oras matapos matanggap ang mensahe kaya inilabas niya ang breakthrough pill at ibinigay ito kay Diane. Diane, inihanda ko ang mga breakthrough pill na ito para sa inyong lahat. Kunin ninyo ito at sana ay maabot ninyong lahat ang level 7 Supreme Saint kapag nakabalik na ako. Kinagat ni Diane ang kanyang labi at mukhang nag-aalala. Ipinakita ng tono niya kung gaano siya nag-aatubili na malaman na aalis si Severin. Severin, ingatan mo ang sarili mo at manatiling ligtas. Alam ng lahat na oras na para pumasok si Severin sa Starry Sky Battle Space. Kumunat ang noo ni Gilda at nalungkot nang makita na aalis si Severin. Naluha ang kanyang mga mata. Severin, manatiling ligtas. Huwag mong subukang makipag-away. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Kahit nalulungkot siya, naiintindihan niyang sa kasalukuyan niyang antas, hindi siya makakatulong kay Severin. Umaasa lamang siya na walang masamang mangyayari kay Severin at makakauwi ito ng ligtas. Walang sinabi sina Sheila at Sofia ngunit pareho rin ang kanilang nararamdaman tulad ni Gilda. Kinurot nila ang kanilang mga damit at tumingin kay Severin nang may pag-aalala sa kanilang mga mata. Ngumiti si Severin, tinapik ang ulo ni Gilda, at nagsalita ng may matatag na tono. Huwag kayong mag-alala, nangangako ako sa inyong lahat na babalik ako ng ligtas. Huminto siya sandali, tumingin sa kanila ng may kumpiyansa, huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Isa na akong level 3 Paragon ngayon. Kaya kung talunin ang isang level 5 Paragon, walang mangyayari sa akin basta mananatili akong alerto. Tumango si Gilda habang pilit na hindi umiiyak. Magsasanay ako ng mabuti araw-araw para siguraduhin na kapag bumalik ka, isa na akong level 7 Supreme Saint. Hindi emosyonal si Diane ngunit ibinuko niya ang kanyang mga braso at niyakap si Severin. Pagkatapos, mamulong siya, Severin, manatiling ligtas. Maghihintay ako rito. Tinapik ni Severin ang likod ni Diane at sinabi, huwag kang mag-alala. Kilala mo ako. Kapag alam kong hindi ako mananalo, tatakbo ako. Makalipas ang ilang sandali, binitiwan niya si Diane at niyakap sina Sheila at Sofia. Marahan niyang sinabi, manatili kayo rito at huwag pumunta kung saan-saan. Tandaan ninyong magsanay ng mabuti. Kahit nagmamadali, naglaan pa rin si Severin ng kaunting oras upang magpaalam sa kanyang mga asawa. Pagkatapos, tumalon siya sa ere upang magtungo sa First Mountain. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating siya sa entrada ng Great Hall ng First Mountain kung saan nakita niya ang siyam na Pickmasters, sina Carl, at Spencer. Matapos ang huling laban, malaki ang ipinagbuti ni Spencer. Ngayon ay naabot na niya ang complete stage ng level 1 Paragon. Kapareho na ng antas ni Spencer si Carl. Sa kabila ng pinsalang natamo niya mula sa Chaotic Sword Shadow, maayos siyang nakarecover at bumalik na sa kanyang pinakamalakas na kalagayan. Sumingot si Carl nang may inis nang makita si Severin na papasok. Tinitigan niya si Severin nang may galit sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya kung paano siya malubhang nasugatan sa laban dahil sa atake ni Severin. Dapat sana siya ang pupunta sa Midland kung hindi siya nasugatan. Hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya kung makakausad siya sa susunod na antas upang maging level 2 Paragon. Ngunit alam niyang walang magbabago kahit magsisi pa siya. Nang pumasok si Severin sa Great Hall, tumingin si Oscar at napansin na naging level 3 Paragon na si Severin. Ikinatuwa niya iyon. Tumingin siya sa paligid at nagsalita, "Mga kasama, bukas na ngayon ang Starry Sky Battle Space. Gawin ninyo ang inyong makakaya sa loob at mag-ipon ng maraming kayamanan o tuklasin ang anumang oportunidad na darating sa inyo." Bigla siyang tumigil sandali at nagsalita ng seryoso, "May isang mahalagang bagay na dapat ninyong tatlo na tandaan. Lahat kayo ay miyembro ng Gronde Uno Sect. Dapat kayong magtulungan sa loob ng mga guho. Lalo na kapag may isa sa inyo ang nasa panganib. Sa tatlong tao na may karapatang pumasok sa Starry Sky Battle Space, si Severin ang pinakamalakas. Kahit ganoon, level 3 Paragon pa lamang siya.
Hindi pa rin sapat ang lakas kung ihahambing sa iba mula sa Midland. Ayon sa impormasyong mayroon si Oscar, ang pinakamahinang henyo mula sa Midland ay level 5 Paragon. Samantalang ang pinakamalakas ay aabot man lang sa level 8 Paragon. Upang makuha ang pinakamaraming yaman, kailangang magtulungan nina Severin, Carl, at Spencer. Kaya pinaalalahanan sila ni Oscar na isantabi muna ang anumang sama ng loob nila sa isa't isa. Sayang naman kung hindi sila magtutulungan at wala silang makuha sa huli. Narinig yun nina Severin, Carl, at Spencer at sumagot, "Oo, Mr. Oscar." Sa totoo lang, nauunawaan nila ang uri ng panganib na kanilang haharapin. Kung nais nilang makuha ang pinakamarami mula sa mga guho, kailangan nilang magtulungan upang labanan ang iba pang mga henyo mula sa Midland, East Plain, at iba pang lugar. Tumayo si Oscar at ikinaway ang kanyang kamay. Pagkatapos, unti-unting umangat ang kanyang katawan at lumipad palabas ng Great Hall. Paglabas niya, inilabas niya ang isang espada. Inihagis niya ang espada gamit ang kanyang nagniningning na palad. Lumaki ang espada at naging kasing laki ng isang burol. Hindi na nag-atubili sina Severin at ang iba. Tumalon sila sa ere at lumapag sa lumilipad na espada. Pagkatapos, iniunat ni Oscar ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kawalan na agad na punit. Nang maging sapat na matatag ang lagusan upang madaanan, lumingon si Oscar at nagsalita, "Umupo kayo ng maayos." Pagkatapos, kinontrol niya ang lumilipad na espada papasok sa lagusan at nawala sila sa kalangitan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2285. Pagkatapos pumasok ni Oscar at ng iba sa lagusan, patuloy na naririnig ni Severin ang tunog ng paghuni. Ang lagusan ay puno ng nakakatakot na turbulence kung saan ang lupa, tubig, hangin, at apoy ay magkahalong umiikot. Bigla, ang kapangyarihan mula sa turbulence ay pinisa ang apat na elemento na parang wala lang. Sa kabutihang palad, may proteksyon sila mula kay Oscar kaya hindi nila kailangang matakot sa turbulence. Matapos lumipad sa kawalan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nila ang liwanag sa harap nila. Paglabas nila sa lagusan, wala na sila sa Grande Uno Sec kundi sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang mataas na bundok na parang talam ng espada. Sa kalagitnaan ng bundok, natakpan ito ng makapal na ulap na puti. Napakatarik at delikado ng bundok. May vortex sa itaas ng tuktok at mukhang handa ng ma-activate anumang oras. Nagtataka si Severin kung saan siya dinala ng lagusan. Noon ay nabasa ni Oscar ang iniisip ni Severin dahil hinaplos niya ang kanyang balbas at ipinaliwanag ng kalmado, ito ang entrance ng South Sky papasok sa Starry Sky Battlefield. Sa totoo lang, ang Starry Sky Battlefield ay isa sa 13 estado ng Blue Realm. Ngunit mas kahawig ito ng isang lumang bawal na lugar. Ang lugar na ito ay nilikha ng isang celestial na nilalang mula pa sa sinaunang panahon. Napaka-brutal at marahas ng proseso. Kaya maraming turbulence sa lugar. Walang tiyak na lokasyon kung nasaan ang Starry Sky Battlefield dahil sa turbulence. Kapag bumukas ang Starry Sky Battlefield, may entrance na mag-a-activate sa bawat estado. Mawawala muli ang entrance kapag nagsara na ang battlefield. Matapos ang paliwanag, ngumiti si Oscar at sinabi, "Wala pa ang iba. Bakit hindi ninyo gamitin ang oras na ito para magpahinga?" Kinuha ni Severin ang 2 bote ng breakthrough pill at ibinigay kay Oscar. Tinanggap ni Oscar ito at sinuri gamit ang kanyang divine sense. Nang malaman niyang breakthrough pill ang laman ng 2 bote, napahagalpak siya, "Totoo ba ito? Paano mo nagawa ang mga pill na ito ng ganito kabilis?" Ilang araw lamang ang nakalipas mula nang ipagpalit niya ang superior quality na Green Shield at Icicle Flame kay Severin kapalit ng mga breakthrough pill. Ngunit namangha siya sa pagiging produktibo ni Severin. Hindi niya inasahan na makakatanggap ng alchemical pills sa ganitong maikling panahon. Ipinaliwanag ni Severin, "Dahil sa Icicle Flame na ibinigay mo sa akin, naponlad ko ang bilis at success rate. Ngayon, nasa 80 hanggang 70% ang success rate ko sa paggawa ng 7th grade na alchemical pills." Nagulat si Oscar sa narinig,
80 hanggang 70% na success rate. Kahit isang 7th grade high-rank alchemist ay wala niyan, naisip niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsisi si Oscar sa pagpapahintulot kay Severin na pumasok sa Starry Sky battlefield. Kung magko-concentrate lang si Severin sa alchemy at sa lahat ng resources na ibinigay sa kanya, maaari na siyang maging 8th grade na alchemist. Ngunit alam niyang imposible iyon. Nakuha na ni Severin ang karapatang pumunta sa Midland kaya magiging disipulo siya ng Grundy I Sacred Land. Kapag naabot niya ang level 5 Paragon, kailangan na niyang pumunta sa Midland. Hindi na kayang magbigay ng karagdagang resources ang Grundy I sect kay Severin. Inilagay ni Oscar ang mga bote sa kanyang storage ring at wala nang sinabi pa. Pumikit siya at sinubukang magpahinga. Bigla, may narinig silang sonic blast. Pagkatapos, lumitaw sa lagusan ang isang silver airship at lumutang sa ere. 3 ang tao sa airship, isang elder at 2 kabataan. Naglalabas ang elder ng nakakatakot na aura at mukhang kasing lakas siya kay Oscar. Nakasuot siya ng purple na robe na may emboss na infinity symbol sa harap at may hawak na walking cane. Ang kulay abo na kanyang buhok ay nagbibigay ng impresyon na siya ay isang kagalang-galang at respetadong matanda. Sumulyap si Severin at nakilala ang matanda. Si Roman ito, ang sect leader ng Pure Void sect. Nang naroon si Severin sa Sacred Lake, nakilala niya si Roman doon. Pagkatapos, tumingin siya sa 2 kabataang lalaki sa tabi ni Roman. Ang isa ay nakasuot ng puting robe at may espada sa likod. Mukha rin siyang matalino at palakaibigan. Ang binatang iyon ay walang iba kundi si Soren. Kilala siya ni Severin dahil isa siya sa mga miyembro ng Pure Void sect na pumunta sa Arctic Heights. Ilang buwan na ang lumipas mula ng Arctic Heights at si Soren ay isa ng level 1 Paragon. Medyo nagulat si Severin doon. Ngunit hindi rin yun kakaiba dahil isa talagang henyo si Soren. Ang isa pang lalaki sa tabi ni Soren ay nakasuot ng itim na roba. Mukha siyang kalmado at walang pakialam ngunit batay sa hiningang ibinubuga niya, pakiramdam ni Severin ay hindi bababa sa level 3 Paragon ito. Kahit mula sa malayo, naramdaman ni Severin ang matalim at mabangis na enerhiya ng espada mula sa lalaking iyon. Habang abala siyang tinitingnan ng mga ito, sinabi ni Oscar na hindi ko na kailangang ipakilala sa iyo si Roman, ang pinuno ng Pure Void sect at si Soren. Ang pangalan ng isa pang lalaki ay si Winston Ramos, isa ring henyo. May narinig akong balita na isa siyang likas na ipinanganak na eskrimidor. Isang likas na ipinanganak na eskrimidor na isip ni Severin at naging interesado siya roon. Ang sinumang likas na ipinanganak na eskrimidor ay kasing talento ng sinumang may banal na konstitusyon. Ang mga likas na ipinanganak na eskrimidor ay pinagpala pagdating sa paggamit ng espada. Madalas, mas madali para sa kanila na matutunan ang sword swill o anumang kasanayang may kinalaman sa pagiging eskrimidor. Mas mabilis silang umunlad kaysa sa karaniwang tao ngunit limitado lamang iyon sa tunay na gawa ng pagiging eskrimidor. Muling sinilip ni Severin at nawalan siya ng interes kay Winston. Marahil ay magiging masaya ang isang laban kay Winston ngunit hanggang doon lamang. Masaya lang dahil hindi pa dumarating ang pinakamalakas na henyo ng South Sky. Makalipas ang ilang minuto, may 2 hiwa na lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos noon, ilang lalaki ang lumipad palabas mula sa mga hiwang iyon. Ang unang grupo ay mula sa Day Firm sect at si Jason ang nangunguna sa harap. Ang ikalawang tao ay isang lalaking nasa maagang edad 20. Nakasuot siya ng berdeng roba na parang isang mayamang ginoong ngunit naglalabas siya ng napakalakas na kapangyarihan. Naramdaman ni Severin ang kapangyarihan at labis siyang nagulat. Isang level 3 Paragon. Samantala, may mga taong nagsisimula ng lumabas mula sa kabilang hiwa. Isa rin itong grupo ng 3 mula sa Marver sect. Si Cicely ang nangunguna at sinusundan siya ng 2 dalagang babae. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng simpleng kulay na damit at may headband. Wala siyang inilagay na makeup ngunit ayos lang iyon dahil napakaganda ng kanyang mukha at maputi ang kanyang balat. Masisira lamang ng makeup ang kanyang kagandahan. Batay sa kapangyarihang ibinubuga niya, maaaring isa rin siyang level 3 Paragon. Sa tingin ko yun si Kali, ang banal na dalaga ng Marver sect na isip ni Severin.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Simeon. Pagdating nina Jason at Simeon sa lugar, tumanggaw sila kay Cicely bilang pagbati. Pagkatapos ay pareho silang lumapit sa kinaroroonan ni Oscar. Tumayo si Simeon sa harap ni Severin at may pagmamataas na nagsabi na kung ganoon ay ikaw ang henyo ng Grandi Uno sect, si Severin. At ikaw din ang pumatay kay Uzer. Sumagot si Severin ng walang emosyon, na oo. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Simeon at nagbantay siya. Kaya pala mong patayin si Uzer dahil isa kang level 3 Paragon sa murang edad. Tiningnan ni Severin si Simeon at kalmadong sumagot na hindi ka rin naman masama. Hindi nagkakamali ang mga tao tungkol sa iyo. Kasing lakas ka ng sinasabi nila. Si Simeon ang may pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa lahat ng mga henyo na naruroon. Sapagkat isa na siyang mid-stage level 3 Paragon. Isang tunay na kahanga-hangang henyo at isa sa mga pinakakarapat-dapat na binata sa South Sky. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Severin. Para sa kanya, isa lamang karaniwang lalaki si Simeon. Oo, si Simeon ang may pinakamataas na antas sa kanyang henerasyon ngunit hindi ibig sabihin na kasing taas din ng kanyang antas ang kanyang lakas sa labanan. Sa ngayon, bawat isa sa kanila roon ay may element constitution o divine constitution. Sila ang pinakamalakas sa kani-kanilang henerasyon. Ang pakikipaglaban sa isang kalaban na isa o dalawang antas na mas mataas sa kanila ay hindi problema. Nakita ni Simeon ang tingin sa mukha ni Severin. Kahit papaano, naramdaman niya na minamaliit siya ni Severin at ikinagalit niya iyon. Si Uzer ang kanyang nakababatang kapatid sa sekta at isa ring henyo sa Dayfirm sect. Malungkot pa rin ang mga nakatatanda at umaasa silang balang araw ay makakaganti sila. Kung hindi lamang sila natatakot kay Oscar, matagal nang pumunta si Simeon sa Grandi Uno sect upang patayin si Severin. May isang patakaran sa pagitan ng apat na pangunahing sekta sa South Sky. Ang mga nakatatanda o pinuno ng sekta ay hindi maaaring makialam sa laban ng mga nakababatang henerasyon. Hindi rin sila pinapayagang maghiganti. Gayunpaman, ang patakarang iyon ay para lamang sa mga nakatatanda. Bilang anak ni Jason, ipinanganak si Simeon na may divine constitution. Pinagpala ang kanyang buhay ng talento at swerte. Noong 8 taong gulang pa lamang siya, natutunan na niya ang Violet Thunderstruck. Bukod sa paghahanap ng kayamanan at oportunidad sa Starry Sky Battlespace, nais niyang maghiganti para kay Uzer sa pamamagitan ng pagpatay kay Severin. Kalmadong tiningnan ni Simeon si Severin habang iniisip si Uzer. Kasabay nito, inilabas din niya ang kanyang kapangyarihan. Para itong malakas na hangin habang tinatangay ang buhangin sa lupa. Umaasa akong mananatili ka ring kalmado kapag pumasok ka sa Starry Sky Battlespace, banta ni Simeon. Iwinagayway ni Severin ang kanyang kamay. Biglang naglaho ng walang bakas ang nakakatakot na kapangyarihan ni Simeon. Pagkatapos ay kalmadong sinabi niya na pakialaman mo na lang ang sarili mong gawain. Lalo lamang nairita si Simeon nang malaman niyang kayang-kaya ni Severin na tiisin ang kanyang kapangyarihan. Ngumisi siya, ikaw na mayabang, sige ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Sa sandaling iyon, hindi na nagtimpi si Simeon at pinakawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Nakita ni Severin ang paparating at ganoon din ang ginawa niya tulad ni Simeon. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at lumikha ng napakalakas na impact na yumanig sa lupa. Nandoon ang iba pang mga henyo upang saksihan ang laban. Tiningnan ni Soren si Severin at mapait na ngumiti. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Severin. Ikinagulat niya ang paglaki ng lakas ni Severin. Noong nasa Arctic Heights sila, nakita niya kung gaano kalakas si Severin. Sa kabila ng pagiging level 8 Supreme Saint, nagawa ni Severin na patayin si Uzer na isang level 9 Supreme Saint. 3 buwan ang lumipas, naabot na ni Severin ang antas ng Paragon. Ang kanyang paglago ay lampas sa imahinasyon. Gayunpaman, may bahagyang ngisi si Soren. Alam kong napakalakas mo ngunit mas malakas si Simeon. Sayang para sa iyo. Ikaw ang matatalo sa laban na isip niya. Kapansin-pansin ang talento ni Severin ngunit kahit ang isang henyo ay nangangailangan ng panahon upang lumago. Si Simeon ang pinakamalakas na tao sa Heavenly Prodigy rank. Walang duda, nirerespeto siya ng lahat at natatakot din sa kanya dahil sa lakas niya.
Sa anumang aspeto, hindi inisip ni Soren na kayang talunin ni Severin si Simeon. Kahit na nagawa ni Severin na patayin si Uzer na mas mataas ng isang antas kaysa sa kanya, natalo rin ni Simeon ang isang Paragon noong level 9 Supreme Saint pa lamang siya. Parehong may Divine Constitution sina Severin at Simeon ngunit nagamit na ni Simeon ang Violet Thunderstruck, ang pinakahuling kasanayan ng Dayform Sect noong 8 taong gulang pa lamang siya. May superior quality na espiritual na sandata si Severin ngunit ano ang nagpapaisip sa iyo na wala ring ganoon si Simeon o baka dalawa pa nga. Tutal, anak siya ni Jason at si Jason ang pinuno ng Dayform Sect. Maaaring si Severin ang Dark Horse ng kanyang henerasyon. Natalo niya si Carl sa kompetisyon at napatay din ang mga nakatatanda ng Gar sa Fierce Beast Mountain. Gayunpaman, sa palagay ni Soren, mas mahina pa rin si Severin kumpara kay Simeon dahil hindi siya nagsimulang magsanay ng kasing aga ni Simeon. Lalo na at ipinanganak si Simeon sa Dayform Sect at mas marami na siyang yaman at mapagkukunan mula pagkabata. Kahit na nasa parehong antas at yugto na ngayon sina Severin at Simeon, inakala ni Soren na si Simeon ang mananalo sa laban. Samantala, pinapanood din ni Winston ang laban nina Severin at Simeon. Kahit na hindi kasing taas ang kanyang antas kumpara sa iba at ito ang unang pagkakataon na makita niya si Severin, marami na siyang narinig na papuri at pagkilala tungkol kay Severin mula sa kanyang mga nakatatanda. Bilang henyo ng Pure Void Sect, maaaring hindi siya kasing lakas ni Simeon ngunit pagsisisihan mo kung mamaliitin mo siya. Bilang isang level 2 Paragon, napakahusay ng kanyang pag-unawa sa tunay na diwa ng pagiging eskrimador. Sa ngayon, labis siyang natatakot sa nakakatakot na kapangyarihang ibinubuga ni Simeon. Napakalakas nito na nahihirapan siyang huminga. Habang pinapanood niya si Severin, umiling siya at naisip na ano bang problema niya. Napakabobo niyang gawing kaaway si Simeon. Hindi kalayuan, kasama ni Kali si Isabelle Galvan, isang miyembro ng Marver Sect. Nakuha rin ng laban ni Simeon at Severin ang kanilang atensyon. Tiningnan ni Kali si Severin at naging mausisa kung anong klaseng tao siya. Sa nakalipas na mga buwan, madalas niyang marinig ang tungkol kay Severin. Lalo na ilang buwan na ang nakaraan, nabalitaan niya na si Uzer ay napatay ni Severin. Nagulat siya sa tapang at katapangan ni Severin sa pagpatay sa henyo ng Dayform Sect. Ngayon na nakita at nakilala niya si Severin, naunawaan niya kung bakit. May kapangyarihan nga si Severin upang gawin iyon. Nakasuot si Isabella ng simpleng kulay na damit. Tiningnan niya sina Severin at Simeon gamit ang kanyang malalaki at bilog na mga mata at nakipag-usap kay Kali sa pamamagitan ng Divine Sense. Oy Kali, sino sa tingin mo ang mananalo? Hindi agad sumagot si Kali. Maya-maya, umiling siya at sumagot na medyo mahirap ito. Pareho silang level 3 Paragon. Ngunit mas maaga nagsimulang magsanay si Simeon. Sa tingin ko siya ang mananalo. Kasabay nito, tuwang-tuwa si Carl na makitang nagtagisan sina Severin at Simeon. Ngumisi siya at naisip na nako, hindi ka dapat masyadong mayabang. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo Severin. Ipinanganak si Simeon na may Divine Constitution. Kahit na ipinanganak siya sa henerasyon ng aking nakaraang buhay, isa siya sa pinakamalalakas na tao. Sinwerte ka lamang na nakaabot ka kamakailan sa level 3 Paragon. Bakit hindi mo maintindihan na ang isang karaniwang tao na tulad mo ay hindi kailanman matatalo ang isang hari na tulad ni Simeon? Inaasahan kong makita si Simeon na durugan ka. Napupuot siya kay Severin mula nang matalo siya ni Severin sa kompetisyon at matagal na siyang masama ang loob ngunit ngayon ay nakakaramdam siya ng saya. Gayunpaman, hindi iyon nagtagal. Ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat niya. Humarap si Severin kay Simeon at sa nakikita ng iba ay nasa alanganin siya. Ngunit hindi siya naapektuhan ng iniisip ng iba. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay palabas at lumikha ng alon ng kapangyarihan. Ang kawalan sa paligid ng alon ng kapangyarihan ay nabasag sa pira-piraso at dumiretso kay Simeon. Nakita ni Simeon ang paparating na atake at nagulat sa lakas nito. Wala na siyang oras upang umiwas at malakas siyang tinamaan ng kapangyarihan. Umubo siya ng dugo at napaatras ng ilang hakbang dahil sa impact. Kasabay nito, hindi na niya nailalabas ang kaparehong antas ng kapangyarihan tulad kanina. Nabigla ang lahat sa naging resulta. Nagulat si Soren.
Nanalo si Severin. Hindi niya kailanman inakala na mananalo si Severin dahil hindi pa ito kasing tagal ni Simeon na nagsasanay sa mundong ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ang naging resulta. Natapos ang sagupaan na si Simeon ang nasugatan dahil sa atake ni Severin. Si Winston ay nasa tabi ni Soren at kapareho rin ng reaksyon niya. Dahil sa resulta, napagtanto niya na hindi niya dapat maliitin si Severin. Naisip niya na nanalo si Severin. Kailangan kong subukang iwasan siya at huwag siyang guluhin kapag nasa Starry Sky Battle Space na kami. Alam ng lahat na si Simeon ang pinakamalakas sa kanilang henerasyon. Ngunit natalo siya sa labanan ng kapangyarihan laban kay Severin. Dahil sa resultang iyon, nagulat si Winston sa lakas ni Severin. Kasabay nito, nanlaki ang mga mata ni Isabella at muntik nang malaglag ang kanyang panga sa lupa. Natalo si Simeon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Severin gamit ang mausisang mga mata. Ganito rin ang ekspresyon ni Callie. Nang tanungin siya ni Isabella kung sino ang sa tingin niya ang mananalo, sinabi niyang si Simeon. Dahil sigurado siya na si Simeon ang pinakamalakas sa kanilang lahat at isa sa mga unang naging level 3 Paragon. Bagaman isa ring level 3 Paragon si Severin, napakabilis ng kanyang paglago kaya hindi inisip ni Callie na kasing tatag ng kay Simeon ang kanyang kapangyarihan. Hindi inaasahan ang naging resulta. Kumikislap ang kanyang mga mata habang iniisip na kaya pala may lakas ng loob si Severin na harapin si Simeon. Ganoon din si Carl. Akala niya ay nananaginip siya nang makita niyang nasugatan ni Severin si Simeon. Noong una, umaasa siyang makita si Severin sa masamang kalagayan matapos mabugbog ni Simeon ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi. Paano nangyari iyon? Sigaw niya sa kanyang puso. Naging level 3 Paragon si Simeon 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit si Severin ay kakaabot lamang sa antas na iyon ilang araw pa lang ang nakaraan. Hindi pa dapat matatag ang kanyang kapangyarihan ngayon. Paano niya nagawang talunin si Simeon? Gaano man nakakagulat ang resulta, iyon ang katotohanan. Kabanata 2290. Tiningnan ni Carl si Severin na nakalutang at tuwid na nakatayo sa himpapawid. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. May kaunting inggit at marami ring pagnanais na patayin si Severin. Naramdaman ni Spencer na maswerte siya na hindi niya kailanman na insulto si Severin noon. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na naabutan ni Severin si Simeon sa napakaikling panahon. Batay sa alam niya, naging Paragon lamang si Severin isang buwan matapos ang kompetisyon. Ngunit napakabilis ng pag-angat ni Severin na nagawa na niyang talunin si Simeon ngayon. Talagang nakakagulat ang pag-unlad. Naging kakaiba ang paligid dahil walang nagsasalita at nakatuon ang lahat kay Severin. Marahil ay nakaramdam ng kahihiyan at pagkapahiya si Simeon sa naging resulta. Namula ang kanyang mukha. Nang makabawi siya, muli niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa kailanman napahiya ng ganito si Simeon. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya at galit kaya gumamit siya ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan dahil nais niyang patayin si Severin ngayon. Patay ka na! May sumiklab na nakakasilaw na sinag sa paligid ng katawan ni Simeon habang tinatitigan niya si Severin ng may nakamamatay na tingin. Biglang itinaas ni Jason ang kanyang kilay at sumigaw na tama na. Nabawasan ang kontrol ni Simeon sa kanyang sarili dahil sa galit at ang boses ni Jason ang nagbalik sa kanyang katinuan. Patuloy siyang tumitig kay Severin at nag-atubiling binawi ang nakakasilaw na sinag. Ngayong napigilan ni Jason ang sitwasyon na lumala, tumingin siya kay Oscar at nagsabi na binabati kita Oscar. Dapat ay ipinagmamalaki mo na nasa iyong sekta si Severin. Sigurado akong magiging Supreme Paragon siya balang araw. Iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at kalmadong sinabi na walang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Alam ng lahat kung gaano kahirap maging isang Supreme Paragon. Kahit si Oscar na ngayon ay isang level 8 Paragon ay walang kumpiyansa na balang araw ay malalampasan niya ang hirap at magiging Supreme Paragon sa hinaharap. Hindi niya hahayaang pumasok sa ulo niya ang papuri ni Jason tungkol kay Severin. Binati rin ni Roman si Oscar habang nakakaramdam ng panghihinayang at pagsisisi. Kung ipinilit lamang niya at naging mas determinado siyang kunin si Severin sa sagradong lawa o nag-alok ng mas kaakit-akit na alok kay Severin, baka sakaling naging miyembro ng Pure Void Sect si Severin.
Gayunpaman, tapos na ang nangyari. Wala na siyang magagawa. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya kina Winston at Soren sa pamamagitan ng Divine Sense na tandaan ninyo na huwag makipag-away kay Severin kapag pumasok kayo sa Starry Sky Battle Space. Huwag ninyong ilagay sa panganib ang sekta dahil sa personal ninyong galit. Samantala, pareho rin ang iniisip at nararamdaman ni Cicely tulad ni Roman. Nandoon din siya nang malimpasan ni Severin ang hamon sa Sacred Lake. Gayunpaman, napakahirap tapatan ang alok ni Oscar kaya kinailangan niyang sumuko sa pagkuha kay Severin. Bukod pa roon, karamihan sa mga disipulo ng Marver sect ay babae. Maliit ang posibilidad na sasali si Severin. Kaya ang nagawa na lamang niya ay panuurin si Severin na mas lalong umangat at naging Paragon makalipas ang 1 taon. Hindi siya tutol kung may magsasabing kahanga-hanga ang talento ni Severin. Kung bibigyan si Severin ng sapat na oras, naniniwala siyang may pagkakataon itong umangat at maging isang nilalang na makalangit. Lalo siyang nasakta na sumuko siya sa pagkuha kay Severin. Sa kabilang panig, hindi inisip ni Jason na may nawala siyang mahalagang tao. Sa halip, kalmado niyang tiningnan si Severin dahil inakala niyang mamamatay si Severin kapag pumasok ito sa Starry Sky Battle Space. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo dahil sa iyong talento na isip niya.